bansa ngayon, hindi pa yun yung gulo. Kasi otherwise magkakagulo. Cognizance of this case because if we throw back this case to the Philippines, magkakagulo. Two, Oh, magkakagulo eh. Anong kagulo? Malabo din, malabo! cognizance of this case because if we throw back this case to the Philippines, magkakagulo. Two, Ito. I think it weighs against the grant of an interim release precisely It weighs against the grant of an interim release? Ito yung bail ha, yung interim release parang bail mga kabats natin. Kasi isipin nyo kung gaano kabulok itong ICC na to mga kabats natin. Next hearing mo, 6 months na. Innocent ka pa niya na until proven guilty. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mas maayos yung justice system natin dito sa Pilipinas. And I will challenge any lawyer. Patunayan nyo sa akin na mas maayos yung ICC. Doon pa lang sa nangyayari ngayon. At ikumpara natin yan doon sa nangyayari sa korte natin dito sa Pilipinas. At least dito sa Pilipinas, meron tayong purpose into actually making our justice system better. Tapos tayo, pag in custody yan, hearing agad within 30 days. Tapos continuous trial as far as practicable sa ngayon eh. Kasi nga, mabilis naman nang nababawasan yung docket sa Supreme Court. Pag makikita nyo naman kasi mga bats natin, no, basta ko talaga lisensya ko dyan. Pero nakita ko yun, lately lang nabalita yon. Okay? Ito rin si Attorney Conti, di ba, yung kasama doon sa naggaganon. Anyway, mga bats natin, magkakagulo. Two, I think it weighs against the grant of an interim release precisely in the same manner. Bakit? We would ask to go back to the Philippines, mahirap yan. Third, bakit? Hindi ka naman nagbibigay ng dahilan kung bakit. Bakit hindi magagrant yung interim release niya? Dahil dun sa mga nag-spam na supporters. Ngayon, paano pag hindi supporters yon? Paano pag ako magpapanggap akong supporter para hindi mag-grant yung interim release nitong si Duterte? Paano ako magpapanggap akong supporter para siguraduhin ko na itong si Duterte ay parusahan ng ICC? Anong klaseng justice system meron yung ICC na yan? Attorney Conti. Justice system ba talaga yan? Justice ba talaga ang tinitignan dyan? O kafilingan? Isipin mo, mamanipulate mo yung justice system base sa comment section? Lang yung ICC yan? So, nakadepende pala yun kung nakulitan sila. Well, nasa 2 pa lang tayo. So far, yan yung nakikita natin. Di ba? Namamanipula yung justice system ng comment section sa mga judges. Abay, ang galing. Pero hindi bias. Buti na lang pinasok mo yung GB ka. Bilib na bilib ako sa iyo eh. Putik yan. Meron pa. Akala nyo hanggang dyan? interim release precisely in the same manner with the third conviction because Duterte precisely laid out this plan of vilification. Mako-convict ka dahil sa comment section? Hindi dahil doon sa ebidensya na pinal dyan nung kinasuhan siya? Gawin kaya natin dito sa Pilipinas yan. Di ba? Ang gawin na lang natin, ganito, Attorney Conti, may suggestion ako. Para, di ba, sinasabi ko sa'yo, may unclogging ng dockets of the court dito sa Pilipinas. Kasi nga, sinusubukan nating implement yung continuous trial in criminal cases, di ba? Yun na lang ang gawin siguro natin. Di ba? Ilagay natin doon, Raffy Tulfo versus Attorney Libayan, tapos tignan natin sa comment section. Kung mako-convict si Attorney Libayan o hindi. Because Duterte, I think back to the Philippines, mahirap yan. Third conviction, because Duterte precisely laid out this plan of vilification of othering. Ang mga addict, deserve naman niyang mamatay. The ICC will see that this philosophy has really latched in, and therefore, this is part of the system. And then, Tapos Attorney Conti, yung kaso niya murder. Nakita mo ba yung warrant of arrest? Tapos ang dahilan kung bakit mako-convict siya, vilification. Oh my goodness. Alam niyo itong sasabihin ko sa inyo mga bats natin. Dito sa justice system natin sa Pilipinas. Okay? Kung ikaw,
murderer. Okay? Hindi magbabago yung kaso mo kahit murahin mo yung judge. Dahil sa vilification. Kung ikaw inosente, hindi magbabago yung kaso mo kahit murahin mo yung judge. Kunwari, kinonvict ka ng judge dahil minura mo siya. Di ba? I-appeal mo yan. Tapos titignan nung Court of Appeals. Oh, na-convicto ng murder dahil minura yung judge? Pwede yan. Nasa ICC pala tayo. Thumbs up. Ay! Goodness. Sabi ko sa inyo, kaya hirap na hirap akong maghabol eh. Kasi ang dami-dami nila sinasabi. Vilification. Sabi niya. Verification of other, because he would ask to go back to the Philippines, mahirap yan. Third, conviction. Third, conviction. Makakonvict siya. Dahil, Because Duterte precisely laid out this plan of vilification of other vilification. Yung plan niya daw kasi vilification. O paninira. ang mga addict, deserve naman yung mamatay. The ICC will see that this philosophy has really latched in, and therefore, this is part of the system. Kaya convicted siya, mako-convict siya ng murder. Sabi ko nga sa inyo, no? Murahin nyo na murahin yung judge. Pero huwag nyo gagawin na. Example lang ito. Kasi mako-contempt kayo nun. Ibang kaso yon. Pero hindi kayo mako-convict for murder. Kung inosente talaga kayo. At hindi magiging ebidensya ng murder yung pagmumura mo sa judge o yung vilification mo sa judge. Subukan mo. Pero huwag mo susubukan. Example ko lang ito. Kung kinonvict kayo, i-appeal nyo. Pwede pang matanggal sa trabaho yung judge. Kasi nangyari yan. Yung yang, ayaw noon nung may death penalty pa tayo. Super religious siyang tao. So, ayaw niya mag-impose ng death penalty. Pero, the law required death penalty. Hindi niya pa rin in-impose. Nagkaroon siya ng administrative sanctions. Ito pa kaya, na dahil minura mo yung judge, tapos inosente ka, kunwari, magiging ebidensya sa yung pagmumura mo, conviction, sabi niya eh. Third, conviction. Kasi yung vilification daw. Ano ko sa inyo? And lastly, hindi pa pala tayo tapos. Let's go. there could be additional charges. So Article 70 of the Rome Statute Okay. Sino ang charge? Article 70 of the Rome Statute daw. talks about offenses against the administration of justice. And if you intimidate an official of the court for the purpose of, and I'm reading this, of forcing or persuading the official not to perform or to perform improperly his or her duties. Meron din tayong counterpart ng ganyan dito sa Pilipinas, di ba? Duterte could have additional charges if these attacks could be traced back to him. Di ba? Pag matitrace back sa na naniniwala ako doon sa 4th. Pero doon sa 1, 2, 3, no. Kasi yung 4th may citation di ba? Yung 1, 2, 3, parang lang parang invento lang. Pero doon yung sinabi ko, fight me. Yung 1, 2, 3 na yon. Yung 1, 2, 3 na yon. Pero yung 4th, kung matitrace back sa kanya. Otherwise, individually, dalhin nyo sa ICC lahat ng mga nag-spam na yun. Sabi ko sa inyo hala, ano nangyari dyan? Bulok kayo ng bulok Bulok kayo ng bulok sa justice system natin dito. Tignan nyo yung ICC. Kangaroo court, sabi nga nila, di ba? Nag-agree lang naman ako. Pero, sabi ko nga, pag ikukumpara nyo, yung ICC, dito sa justice system dito sa Pilipinas, magkakaaway tayo. Oo. So kumbaga, hindi nila tinutulungan si ating Pangulong Duterte. Nakasasama. Di ba? Hindi nila tinutulungan. Hindi yan mapapalaya si Duterte. Kaya siguro pag nilaya nila kung anong gagawin dahil kung hindi matalino yung pag-engage mo sa court, kung hindi tama yung paraan ng pag-engage. Wag rin kayo magsabi na hindi tama, nang hindi totoo o hindi tama dahil dun sa mga actions na ginawa nila. 'Di ba? Yung mga invento ba? Pero kung hindi yung invento, ganyan kabulok yung ICC. Mga kabatas natin. Isipin nyo, comment section nyo, yun yung magpapakonvict. Isipin nyo, comment section nyo,
yun yung gagamiting ebidensya laban kay Duterte. Yak Kadiri, ICC. Maraming salamat mga kabatas natin. At syempre, tulad na lagi yung sinasabi, matulog po tayo na mahimbing dahil alam natin na natutulog na mahimbing. Siya